Okay, so uh, again, kasi galing ako kanina. Good evening everyone, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo nyo ngayong gabi ito and welcome to our Saturday evening service. Today is July 6, 2024 and 8:44 no? Manila time and 9:44 here in Japan. So, ang topic natin for tonight is actually chapter 5, resurrection. But before we start, let's have an opening prayer. Sino ang gusto mag-opening prayer? Ikaw na Joel para madali tayo kasi medyo lack of time na. Okay, please Okay, sige, tol. Sige. start with the prayer. Okay. Good evening, everyone. Let us pray. Heavenly Parents, muli po ay maraming salamat sa pagkakataong ito, sa gabing ito na kahit po talagang medyo abala kami sa mga bagay-bagay na material, na sabi nga po ni Kuya Ronnie, sa kaakibat din ng aming buhay, hindi lang spiritual, pati din material, dapat ay palante. At salamat din po sa mga naka-attend ngayon, even though they are very busy at ako po, may ubo ko, may sipon ako, pero I really want to attend this, to be one with our group tonight, to receive another teaching and lecture from Kuya Ronnie, our lecturer tonight. And we have also tonight Kuya Boy Navarro, and we are asking to you, God, to bless us once again, Father, so that we can receive and learn more from you, from your heart, and from your will, Father. Father, once again, I'd like to pray all of this humbly in my name, the area of Jesus and your family. Amen. Okay, amen. Drew, so thank you so much Joel for the prayer. And para hindi tayo gabihin, so let's start with our topic for tonight, chapter 5, resurrection. Ano? Alam nyo, kailangan nating maunawaan ito, itong chapter 5 about resurrection. Ano? Kasi maraming nagkakamali o nagkakaroon ng agam-agam with regards sa true meaning o yung tunay na kahulugan ng resurrection. Ano? Tingnan natin, pag-aralan natin. Sabi dito sa Matthew 27:52, at ito yung karaniwang pinagkukuhanan ng mga tagapagturo sa Kristiyano regarding sa meaning ng resurrection. Sabi rito sa Matthew 27:52, the tombs broke open and the bodies of many holy people who had died were raised to life. No? So pinakikita rito na pagdating daw ni Kristo, ang libingan daw ay mabe-break open, no? And yung mga katawan daw na mga nangamatay na mga banal na tao ay muling mabubuhay, no? Physically, no? Ito yung pinagkukunan ng karaniwang tagapagturo sa Kristiyano kung ano ang meaning ng resurrection. Pagkabuhay na muli sa katawang tao. So dito ito ang interpretasyon nila dito. So i-check natin sa ating pag-aaral ngayong gabi kung ang ibig sabihin ba nitong Matthew 27:54 pagkabuhay na muli sa katawang lupa. So yan ang ating bibigyan ng kaliwanagan ngayong gabing ito. Section 1, the meaning of resurrection. So in Luke 9:60, before that, merong isang disipulo si Kristo na nagpaalam kay Kristo na uuwi siya sa kanyang bayan upang ilibing o makiisa sa funeral ng kanyang namayapang kamag-anak. At ito ang sinagot ni Kristo dun sa kanyang disipulo. Sabi niya, Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." So makita natin, sabi ni Kristo, let the dead bury their own dead or leave the dead to bury their own dead. Kung ito ay
literal nating itatranslate sa Tagalog, nakakatakot ito. Di ba? Leave the dead to bury their own dead. Ibig sabihin, hayaan mo o bayaan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay, o ang kanilang patay. So para bang baka kakita kayo ng mga zombie na naglilibing ng isang patay na tao. So kung ganito natin, itatranslate ito literally. No? So kaya pag-aaralan natin na to, anong ibig sabihin ni Kristo rito sa Luke 9:60 na leave the dead to bury their own dead? So dito, makita natin may dalawang klaseng dead o death na binanggit si Kristo. No? Nakalagay dito, may number 1, na unang dead, leave the dead, and then yung pangalawa, to bury their own dead, pangalawang dead. Ano? So, yung pangalawang dead na sinasabi rito, yung leave the dead to bury their own dead, yung pangalawang dead sa huli, it talks about physical death. Ito yung patay na tao. Ano? How about yung unang dead dito sa sentence na to? According to divine principle, it is the people na buhay pero patay spiritually. Okay? So kaya ang ibig sabihin ni Kristo rito, sa leave the dead to bury their own dead, hayaan mo kayong mga taong patay si spirito na ilibing yung kanilang patay na pisikal. So ito, yung interpretasyon, o tamang interpretasyon dito sa Luke 9:60. Kaya sabi rito, the word resurrection means passing from death to life. And para maunawaan natin ang meaning ng passing death to life, let us consider the meaning of the words life and death. So yun ang pag-aaral natin ngayon, yung life, yung meaning ng life at yung meaning ng death. What is life and what is death? Ano, in the eyes of God, ito ang ating pag-aaralan. Kasi itong sinabi na to sa Luke 9:60, ito ay sa pananaw ni Kristo o sa pananaw ng Diyos. Sabi dito sa Revelation 3:1, and to the angel that the church in Sardis write, this thing says, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. So ano ibig sabihin nito? According to divine principle, ito yung mga tao na buhay. Physically, yung katawan lupa, buhay siya. Pero patay ang kanyang spirit dahilan sa kasalanan. So ito yung sinasabi sa 3:1. Physically alive, but spiritually dead. Alam naman natin, di ba? Sa divine principle, sa una nating chapter, sa divine principle, pinakikita doon na mula ng ang tao ay magkasala at namatay ang kanilang espiritu, sa mata ng Diyos, sila ay patay. Okay? Kaya dito sa Revelation 3:1, pinakikita rito na physically alive yung tao, but because he is spiritually dead, in the eyes of God, he is dead. Patay siya. In John 11:25-26, sabi rito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ano ibig sabihin nito? Ang sabi rito ni Kristo, sa pamamagitan ni John, yun daw mga tao na naniniwala o may pananampalataya kay Kristo na buhay, kahit sa patay man o buhay, he is alive in the eyes of God. So mabuhay man siya o mapatay man siya physically, kung siya ay naniniwala o have faith in Jesus Christ, in the eyes of God, he is alive. Kahit sa patay pa physically. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang nakikita ay ang espiritu ng tao. So, kung siya ay may pananampalataya kay Kristo at nabuhay ang kanyang espiritu dahil dyan sa kanyang pananampalataya at sa gawa niya, itong taong ito, mabuhay man siya o mapatay man siya physically, in the eyes of God, he is alive. Buhay siya. Okay?
So tandaan natin ha, na buhay ang isang tao sa mata ng Diyos kung siya ay buhay spiritually. Ano? Kung siya ay patay physically at patay spiritually in the eyes of God, siya ay patay. Okay? So death caused by the fall. Ano ba yung kasalanan o yung kamatayan na naging sanhi ng pagkakasala ng tao? Actually, pinag-aralan natin to last Saturday night, ano? So, bigyan natin ng review, ano? According to Ecclesiastes 12:7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Ibig sabihin nito, yung ating man's physical body ay nakatalaga, destined to return to earth after it becomes old and dies. Ibig sabihin, ito ang layunin ng Diyos sa tao. Ang tao ay nagmula sa alabok, kaya darating ang panahon na ang tao ay tatanda at mamamatay. Iyon ang sabi sa Ecclesiastes. At yung ating espiritu, pagkamatay niya, ay pupunta sa Diyos kung saan siya nagmula. Ito ang layunin ng Diyos sa tao. Na tayo ay mamamatay physically, and after that, we will go to God who gave yung ating life, yung ating buhay. No? So, in Genesis 2:17, sabi rito, do not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, because on the day that you eat of it, you will surely die. Diba? Sabi natin last time na ito ang pinagkunan ng mga Kristiyano ng katuruan na ang kamatayan daw na naidulot ng kasalanan ay kamatayang pisikal. Diba? Pero napatunayan na natin dito nung last Saturday night na ang tinutukoy ng Genesis 2:17 na kamatayan ay kamatayang spiritual. Sapagkat, bakit? Diba? Sapagkat nung kinain ni Adan at Eva yung prutas ng pagkakakilanlan ng tama at mali, hindi naman sila kaagad-agad namatay, di ba? Kung hindi, according to the Bible, they live 900 years at mga nagkaanak pa sila ng marami. Actually, 960 years. To be exact, not 900 years. So kaya, sa makatuwid, hindi yung physical na katawan ang naging sanhi ng nakamatayan ng dahil sa kasalanan. Kung hindi, yung ating espiritu, yung pagkamatay ng ating espiritu. In 1 John 3:14, it says, he who does not love abides in death. Yun daw, taong walang pagmamahal ay nasa kamatayan. Ibig sabihin, walang pagmamahal to God, walang koneksyon sa Diyos. In Romans 8:6, to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. So makikita natin na to set the mind daw sa ating katawan ay kamatayan, at to set our mind on the spirit ay buhay at kapayapaan. So pinakikita na naman dito na ang kahalagahan ng buhay, ang tunay na buhay sa mata ng Diyos ay ang ating espiritu, ay ang paglago ng ating espiritu. Ito ang pananaw ng Diyos sa buhay. In the eyes of God, life means spiritual life. Mapatay ka man o buhay physically. Okay? Sabi dito that death caused by the fall is the state resulting from sin. The state of being separated from God's love, who is the source of life. No? And at the same time, the spirit world was created prior to the creation of the physical world. Ito isang patunay . Bakit kinreate ang spirit world bago ang physical world? Sapagkat, sabi nga dun sa unang binasa natin kanina, na sa Ecclesiastes 12:7, na ang tao ay mamamatay physically at ang ating espiritu
ay babalik sa Diyos kung saan siya ang nagbigay nito. Diba? Kaya, ginawa ang spirit world sapagkat ito ay nasa katalagahan ng ating pagkamatay dito sa lupa, ang ating espiritu ay pupunta sa spirit world. Kaya, kinrate na nauna ang spirit world. Okay? True meaning of resurrection. If man is dwelling in sin, kung ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, he is in the dominion of Satan. And once na nasa dominion ka ng kasalanan ni Satan, you remains in death. In the eyes of God, you are dead. But upon knowing Christ, upon following Christ, and believe in the resurrection of Christ, ito ang magbibigay ng buhay sa atin. Our spirit will again bloom in life and in love, and that is in the dominion of God. So makita natin, ang dominion of death na nabubuhay sa kasalanan ay yung mga tao na makasalanan. At if we live in accordance with the teaching of Christ about love, we dwell in the dominion of God, and that is life. So nakuha nyo yung kaibahan ng kamatayan at buhay sa pananaw ng Diyos o sa mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos, yung taong nabubuhay sa kasalanan ay nagduduel sa kamatayan. At yung mga taong nabubuhay sa pag-ibig mula kay Kristo Jesus ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Maliwanag yan. Maliwanag yan. Sabi sa John 5:24, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over the death or from death to life." Sabi rin sa Corinthians 15:22, "For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive." So pinakita rito na sa ating pananampalataya kay Kristo, ang ating espiritu ay muling mabubuhay. No? Sapagkat si Kristo ay naging matagumpay na nagkaroon ng pagkabuhay na muli. Sa kanyang pagtatagumpay laban sa kay Satanas. And dahil diyan, ang tao ay nabuksan ang ating pag-asa na makapasok sa pintuan ng kaligtasan. At diyan ay ang buhay sa Diyos. Okay? So ito ang life, after na magkasala ang tao, na we dwell in death, in the dominion of Satan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus o ng Mesaya, tayo ay magkakaroon ng muling pagkabuhay sapagkat muling uusbong sa ating puso ang pagmamahal na itinuturo ni Kristo, at ito ang magbibigay ng buhay sa tao. Tandaan natin na ang buhay ay nagmula sa pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang buhay. Kaya nga, alam nyo, maraming nagsasabi, kahit ang isang bagay ay walang buhay, kung ito ay bibigyan natin ng lubos na pagmamahal, somehow, somewhere, sometime, magkakaroon ito ng buhay. Sapagkat ang pag-ibig ay nakapagbibigay ng buhay. Kagaya natin, nagkaroon ng buhay ang tao sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. At tayo rin, nagkaroon tayo ng mga anak sa pamamagitan ng pag-ibig ng isang lalaki at isang babae. So makikita natin yan, na ang susi sa buhay ay pagkakaroon ng pag-ibig sa kanyang puso. Ito ang isa pa na nagagulumihanan ang mga Kristiyano.
Sabi rito sa Matthew 27:52-53, and the tombs broke open, ano? The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. So, pagkatapos daw ng resurrection ni Christ, ng muling pagkabuhay ni Kristo, ay ang mga libingan daw ay nabuksan. At yung mga katawan lupa ng mga banal na tao ay nagpunta sa Holy City, which is Israel or Jerusalem, at nagpakita sa maraming tao. Ito ba ay literal? Ang tanong dito, ito ba ay literal na dapat kuhanin o interpret ng tao? So anong sabi rito ng divine principle? Sabi rito ng divine principle, since resurrection does not mean bringing corpses back to life, dahil napatunayan na natin kanina rito, di ba? Na ang meaning na resurrection in the eyes of God, ito yung mga taong na nabuhay sa kasalanan, pero nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng pagsunod nila ay muling umusbong sa kanila ang pag-ibig at ang pag-ibig na yun ang nagbigay ng panibagong buhay sa kanila. Kaya sabi rito, na since ang resurrection ay hindi ibig sabihin na ipagbabalik ng katawan ng isang namatay na sa buhay, it could not have been physical bodies that arose from the grave and came back to life. Through the grace of God, the inner selves of the spirit selves of the passed away saints had grown closer to perfection. Matthew and other disciples, inspired by the Holy Spirit, had their spiritual sight temporarily restored and were thus able to see those spirit people. Those who remained untouched by the Holy Spirit had only their normal physical sight, thus could not see the spirit selves of the Old Testament prophets. So ang ibig sabihin, dito sa sinasabi sa Matthew 27:52-53, na nagpakita ng mga banal na tao from the Old Testament people sa Jerusalem nung pagkatapos ng resurrection ni Kristo, hindi pisikal na nabuhay, kundi spiritual na nagpakita sa Jerusalem, at ang mga nakakita yung mga taong nabiyayaan na ng merito ng pagkabuhay ni Kristo at nabuksan ng kanilang spiritual sight at nakita nila yung mga tao na nagkaroon ng resurrection after the resurrection of Christ. So hindi ito ang nagpakita sa Jerusalem, hindi yung physical na pagkabuhay. Sapagkat kung nagpakita na doon yung mga physical na pagkabuhay, baka lahat ng tao at that time, nagsisamba kaagad kay Kristo at hindi na nagkaroon ng persecution sa early Christian. Di ba? Baka at that time pa lang, naitayo na kagad ang Kristiyano. At baka ngayon, nasa kingdom of heaven na tayo. Kung totoong ang nagpakita dun sa panahon na yon, mga banal na tao nung panahon ni Moses na nangamatay at nabuhay sa kanilang katawan lupa. Pero hindi. Ang nakakita lamang sa kanila ay yung mga taong nabiyayaan, no? Nagkaroon ng merito ng kanilang pananampalataya kay Kristo, sa resurrection ni Kristo, at na-open ang kanilang spiritual sight, at sila ang nakapagmasid, ang nakakita sa mga banal na tao na nagkaroon ng resurrection because of the resurrection of Christ na nagpakita sa Jerusalem. So nakuha nyo? So hindi katawang tao yung nagkaroon na nagpakita sa Jerusalem, kundi mga spirit person ng mga banal na tao nung panahon ni Moses. At ang nakakita ay yung mga taong nabigyan ng merito sa pagkabuhay ni Kristo. Sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Okay? So tandaan natin na ang resurreksyon ay hindi tumatalakay sa pagkabuhay na muli ng katawang lupa. Kundi ito ay tumatalakay sa pagkabuhay na muli ng ating espiritu nang dahil sa kasalanan. Okay? Ito, ano ba yung posisyon ng tao sa cosmos? Again, ito napag-aralan natin way back,
sa early chapter ng Divine Principle. Di ba, ang tao ay mayroon tayong physical self at meron din tayong spirit self, di ba? Kaya, yung ating physical self ay nabubuhay sa physical world, ano? At ang ating spirit self supposed to be, dapat ay nagko-connect sa spirit world, supposed to be, ano? Kung hindi namatay ang ating espiritu. Ang posisyon ng tao, because we have both physical self and spirit self, sa posisyon natin sa cosmos, we are the microcosm. Ibig sabihin ng microcosm, tayo ay maliit na cosmos. Maliit tayo na cosmos sapagkat sa ating sariling pagkatao ay may kalahati tayong physical at meron tayong kalahating spiritual. So we are the microcosm of the cosmos. Pangalawa, ang posisyon ng tao sa cosmos, we are the ruler of both worlds. No? Ruler tayo. Na tagapamahala tayo ng physical world at tagapamahala tayo ng spirit world. Bakit? Sapagkat meron tayong physical world, no? Physical body, na pwedeng mamahala sa physical world at the spirit self na pwedeng mamahala sa spirit world. At pangatlo, or paano pala natin pamamahalaan yan, ano? Sabi rito, napapamahalaan natin ang physical world sa pamamagitan ng ating physical self ng ating 5 senses. And ano yung senses ng physical self? Yung sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, at sense of touch. So pamamagitan ng 5 senses ng physical self, nagkakaroon tayo ng pamamahala sa physical world. No? How about the spirit? Ang spirit self supposed to be originally, kung hindi nagkasala ang tao at hindi namatay ang ating spirito, meron din tayong 5 spiritual senses. 1, sense of sight, spiritual sense of hearing, spiritual sense of smell, sense of taste, and sense of touch. The same, na senses sa physical senses. Meron din tayong 5 spiritual senses. Na itong 5 spiritual senses na to, supposed to be ating gagamitin upang pamahalaan ang spirit world. No? So makikita natin na ang tao is both ruler of the physical world and the spirit world. Yan ang posisyon na binigay sa atin ng Diyos. Originally, supposed to be, no? And pangatlo, according to divine principle, we are the medium of harmony. Dapat sa tao magmumula ang pagkakaroon ng ugnayan ng pisikal na mundo at ng spiritual na mundo. Tao ang magiging medium of harmony. Tayo ang magkukonek sa kanila sa physical world at spirit world. Yan ang posisyon na binigay ng Diyos sa tao. Kaya ang tao ay napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa kaparanang sa langit. Section 2, Principles of Resurrection. Paano ba na-accomplish ang prinsipyo o principle of resurrection? Number 1, sa pamamagitan ng salita. Salita, nino? Salita ng Diyos. Kung ang tao ay tutupad o mag-obey o become obedient to the Word of God, ito ay makapagbibigay sa atin ng resurrection o kaligtasan. Okay? Dito ay magsisimulang umusbong. Sabi natin kanina, ang resurrection ay mula sa kamatayang spiritual, uusbong sa buhay na spiritual. At ito ay magmumula sa pag-ibig. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay bubuhay na muli sa espiritu ng tao. And in this way,
magkakaroon tayo ng resurrection. Okay. Pangalawa, good action by the physical body. Diba? Napag-aralan natin ito sa early chapter ng Divine Principle. Sa paanong paraan tayo magkakaroon ng resurrection? Sa pamamagitan ng paggawa ng good action. Diba? So, diba sabi natin na yung mabubuting gawa na ginagawa ng ating katawan ay nagiging essential element or vitality elements para buhayin, palaguin ang ating espiritu. Diba? Kaya nga, sa ating buhay, pag gumagawa tayo ng mabuti sa Diyos at sa kapwa, di ba, ang gaan ng ating pakiramdam. Sinasabi nga natin para kung nakalutang sa alapaap, sapagkat pinapakain natin ang ating espiritu. At sa pagpapakain natin ng pagmamahal na ito, sa pag-ibig na ito, nabubuhay at lumalago ang ating espiritu. Kaya, ang pangalawang paraan kung paano makakaroon tayo ng resurrection ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting gawa ng ating katawan. Okay? Pangatlo, by what? By accomplishing or by accomplishing the 3 stages of growth or by sa pamamagitan ng pagtahak ng 3 stages of growth. Ano ibig sabihin nito? 'Di ba? Ang 3 stages of growth is formation, growth, and completion. So, sa formation, di ba, sa una, ang ating spirit is only formation stage. And in the growth stage, the second stage of growth, become life spirit. And on the completion stage, it's become divine spirit. Kaya lang paano magiging form spirit ka, life spirit, and mag-grow into divine spirit? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga merito, mga merito ng nakaraan nating mga ninuno. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Kristo, nagkaroon tayo diyan ng merito, di ba? Pinakita natin na nung panahon ni Abraham, tumaas ang ating espiritu, di ba? Formation stage. Nung pagdating ni Moses, growth stage. Actually, nung pagdating ni Kristo, dapat nasa completion stage tayo doon. Kaya lang, ipinako sa krus si Kristo. Hindi siya tinanggap. Kaya hindi na-reach yung completion stage. Kaya, muling bumalik si Kristo o babalik si Kristo upang magkaroon tayo ng completion stage o ng divine spirit. So ito yung passing the 3 stages of growth. Okay? Pangapat, age benefits. Ano ba yung age benefits na tinatawag? Diba? From the time of Adam until now, diba? May providensya ng pagliligtas na ginawa ang Diyos. May mga tao siyang itinalaga sa nakaraan upang gampanan ang mga iniatas ng Diyos sa pagliligtas sa tao. So, yung mga tagumpay na nagawa ng mga tao na binigyan ng Diyos ng atas sa pagliligtas sa tao, ito ay nakapagbigay sa atin ng benepisyo o merito. Kaya, kagaya nung nandun sa pangatlo na 3 stage of growth, nabiyayaan tayo nito. Kaya sa pamamagitan ng age benefit o merit of the ages, ang ating espiritu ay lumalago. No? At nagkakaroon ng buhay. Kaya ngayon, sa time natin ngayon, nagkaroon na tayo ng pundasyon para ating tanggapin ang pangalawang pagbabalik ni Kristo sapagkat nakatungtong na tayo sa mga nagdaang panahon. Okay? Lalo-lalo na sa ating tribo, sa ating tribes, yung mga nagawa ng ating ancestor ng mga magagandang kabutihan na kanilang nagawa, tayo ay nagmemerito roon. So may merito yung mga nakaraang kabutihang nagawa sa atin na nabubuhay sa ngayon. Okay? So ito yung review nung sinabi natin kanina. Number 1, para ma-accomplish ang resurrection sa tao, 1 is through obedience by the word. Pangalawa, through the vitality elements na binibigay sa paggawa ng kabutihan ng ating pisikal.
na isinusupply niya sa ating espiritu. Pangatlo, yung pagdaan natin sa 3 stages of growth, ano? And then pang-apat ay yung mga benepisyong ating nakamit o natanggap sa paggawa ng kabutihan o tagumpay ng nakaraang ating mga ninuno. Okay, ito yung paraan kung paano tayo magkaroon ng resurrection. Okay, section 3. The dispensation for the resurrection of the people on earth. Ano ito? Maganda to. Paano daw magkakaroon ng resurrection ang mga tao na naririto, na nabubuhay sa lupa? So makikita natin, di ba? Ito, formation, ito yung 3 stages of growth kanina, formation, growth, and completion. Nung panahon ni Adam, he stand on the position on the formation stage, no? Nagkasala siya, kaya growth stage pala, kaya nung after na magkasala siya, bumaba pa siya dun sa formation stage. Kaya yung Old Testament age na sinasabi natin kanina, nung time ni Abraham, nung ma-accomplish nila yung kanilang iniatas ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng form spirit. No? And then nung time naman ni Jesus, nung New Testament age, nung ma-accomplish ni Kristo partially yung kanyang purpose, yung layunin niya, ang tao ay nag-grow into growth stage. And sa muling pagbabalik ni Kristo, o yung tinatawag natin complete testament age, kung ating tatanggapin ang kanyang muling pagbabalik at tayo ay mabubuhay sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng second coming of Christ, tayo ay magkakaroon ng divine spirit. Kaya kita niyo rito, di ba? Dahil nagkasala ang tao, actually, we live in hell. Diba? Itong ating mundo is hell. But after the people of the Old Testament age, nagkaroon tayo ngayon ng chance na when we go to the spirit world, we will live on the formation stage there. Magkakasama tayo mga spiritual level, form spirit level. And on the time of the New Testament age, yung time ni Kristo, di ba? Kaya sinabi niya doon sa isa na nakapako, habang nakapako si Kristo, from now, sabi niya kay Dimas, ipagsasama kita sa paraiso. Sapagkat ang na-realize lang noon sa spirit world, sa kamatayan ni Kristo, ay paraiso lamang. Kaya, nung time ni Jesus Christ, ang na-open up sa spirit world is, the highest is the paradise o paraiso. Kaya sa muling pagbabalik ng Kristo sa ikalawang beses, ang ia-attempt niya ay mabuksan ang kaharian ng Diyos, hindi lamang sa spirit world, kundi dito sa lupa. Ito ang prinsipyo ng pagbibigay ng resurreksyon o kaligtasan sa tao. Okay? Section 4, the dispensation for the resurrection of spirit person. Ito, maganda rin ito. Ano? Paano naman magkakaroon ng kaligtasan yung mga tao na nangamatay na makasalanan? Di ba niyo na itanong sa inyong sarili yan? May kaligtasan ba? Actually, kung ang tatanungin natin ay maraming Kristiyanong tagapagturo, ang sasabihin nila, pag namatay ka na makasalanan, ikaw ay maghihirap ng walang hanggan sa impyerno. Ang magiging katanungan kung ganyan ang ating pananaw, ang Diyos ba ay tunay na Diyos ng pag-ibig? Ang Diyos ba ay tunay na magulang ng tao? Kung kaya niyang tiisin ang paghihirap ng kanyang anak sa impyerno ng walang hanggan. So napakalaking magiging katanungan kung ganyan ang ating pananaw, ano? Na ang taong namatay ay wala ng kaligtasan kung siya ay mamamatay ng masama o ng evil. Ano? So ito ang bibigyan natin kaliwanagan, no? Dito sa susunod nating teksto. Sabi rito, ang isang taong nabubuhay sa physical world,
ay meron siyang physical self, meron din siyang spiritual self, no? 'Di ba kagaya kanina nakita natin isang tao, meron siyang physical self, meron siyang spirit self. At tayo ay microcosm, no? O medium of harmony ng dalawang mundo, ng physical world at ng spirit world. Yan. So ngayon, ang tanong natin nga, paano mabibiyayaan o paano magkakaroon ng resurrection o kaligtasan ng mga taong namatay na masama? According to divine principle, ang spirito ng masamang tao ay magkakaroon ng ugnayan sa kanyang descendants. Ano descendants? Ibig sabihin sa kanyang susumunod na henerasyon. At doon ay magko-cooperate siya. Anong cooperation? Kung ano yung kanyang ginagawa sa habang siya ay nabubuhay pa nung kanyang panahon, yun ang kanyang i-cooperate doon sa tao na kanyang descendants. At kunyari, ako yung namatay na tao na masama, ako ay mahilig sa pornography, ako ay nang rape, nang re-rape, ganon. Ang ito ang i-cooperate ko dun sa aking descendants. Tuturuan ko yung aking descendants, uy, masarap ito, manood ka ng pornography, uy, magbasa ka ng pornography, uy, mang-rape ka, masarap yan. Kapag itong tao na to na nabubuhay sa kasalukuyan o yung descendants niya ay hindi sinunod yon, sa halip, nagkaroon siya ng buhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yung taong masama o yung espiritong tao na masama na namatay na nag-cooperate sa kanya ng masama ay magkakaroon ng kaligtasan. Yan ang returning resurrection of spirit person. Kaya sa ating buhay, di ba? Pansinin nyo sa araw-araw na inyong buhay, may mga panahon na nag-uudyok sa atin na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Ito ay mga ancestor natin, mga ninuno natin na nagko-cooperate sa atin, na nagbabaka sakali na tayo ay gagawa ng kabutihan, na sa pamamagitan ng ating kabutihang mga nagawa ay mabibiyayaan sila ng kaligtasan. Kaya, minsan hindi ba makikita mo, sasabihin ng matatanda, yan ay kan si Ronnie, kamukha, alam mo, ugali niyan, kamukha yan nung tiyuhin niya na namatay, babaero. O yan ay kan si Ronnie, kagaya yan nung ugali nung tiyahin niya na namatay, chismoso. Kasi nga, yung mga ninuno natin, nagko-cooperate sa atin yon. Upang sa gayon, kung ating ma-overcome yung masasamang ugali nila na kino-operate sa atin, mabibiyayaan sila ng kaligtasan. Kaya, alam nyo ato, ang buhay nyo ngayon ay hindi lamang buhay nyo umiiral. Yung buhay nyo rito sa mundo, hindi lamang umiiral sa sarili mong mundo. Kung hindi maraming umaasa sa atin na mga ninuno natin na nagbabaka sakali na sa pamamagitan natin ay magkaroon sila ng kaligtasan. Kung sa buhay natin dito sa lupa na habang tayo ay nabubuhay, pinalago natin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ito ay makapagbibigay ng kaligtasan sa mga ninuno nating pumanaw na nagkaroon ng pagkakasala. At sa ganitong paraan, dito mo makikita na ang Diyos ay tunay na Diyos ng pag-ibig, na ang Diyos ay tunay na magulang ng tao, na kailanman wala siyang sinisino o itinatangi, sapagkat ang lahat ng tao ay kanyang anak at kanyang mahal. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Kaya napakaswerte natin. We are so very fortunate having God, a parental heart, a God of parental heart. Na alam niyo ba,
nasabi ko na to sa inyo kanina, the heart of God is like, or the heart of our true parents. Sabi ni True Mother, Mother Moon, sabi niya, no one will be left behind. In going to the kingdom of heaven, no one will be left behind. That is the heart of True Mother. That is the heart of God. Na walang maiiwan. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, lahat tayo ay makapapasok. Ang katanungan lamang kung kailan. Ano? Sapagkat dumidepende rin yan sa ating responsibilidad. Napakaswerte natin na nagkaroon tayo ng Diyos na magulang, na merong pagmamahal na bilang magulang natin. Kaya anong sinasabi sa Biblia? Hindi ba ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama? Sapagkat ang Diyos ay walang tinatangi. At ano ang sabi ni Kristo? Ang Misaya o ang Kristo ay nagpunta na parang isang doktor. Hindi siya naparito upang gamutin ang walang sakit, kung hindi naparito siya upang gamutin ang mga may sakit. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Kung ang impyerno o hell ay hindi ma-erase, hindi mabubuwag, kailanman ang kaharian ng Diyos ay hindi maitatayo. Sapagkat ang sabi ni True Parents, ang pagkasira o ang pagkabuwag ng impyerno o hell ay ang simula ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng tao ay papasok sa kaharian ng Diyos. May katanungan lang doon na kung kailan, yan ang hindi masasagot ng Diyos sapagkat umiiral dito ang pagtupad ng responsibilidad ng tao. Okay? So sana naunawaan nyo to. Kaya yung action ng physical body natin habang narito tayo sa lupa ay esensyal hindi lamang sa ating sariling espiritu. Kung hindi, ito ay esensyal o vitality rin sa mga ninuno natin na namatay na nagko-cooperate sa atin. Kaya ikaw na tao na nabubuhay ngayon, hindi ka nabubuhay sa iyong sarili lamang. Nabubuhay tayo para sa nakaraan. Sapagkat sa pamamagitan ng kasalukuyan, maitutuwid ang pagkakamali ng nakaraan. Okay? Nakuha ninyo? So ito yung returning resurrection of a spirit person who believe in God. So makita nyo rito sa Old Testament, di ba? Yung mga tao na naniwala kay Moses, Abraham, na namatay na. Dumating yung time ni Kristo, sila ay magko-cooperate dun sa mga tao nung panahon ni Kristo. At pag sila ay nabiyayaan ng merito ng mga tao na kanilang pinag-cooperatan, sila ay muling aangat at sila ay mapupunta na on the level of the growth stage. Para sa muling pagbabalik ni Kristo on the second time, sila ay muling babalik upang makipag-cooperate, upang sa gayon ang kanilang level ng espiritu ay muling tumaas into completed level. And in that way, yung mga taong nabuhay nung panahon ng pangalawang pagbabalik ni Kristo na nakasumpong ng kaligtasan, kumpletong kaligtasan, yung mga taong nangamatay in the past na nag-cooperate ay magkakaroon ng kaparehong kaligtasan na dulot ng muling pagparito ng Mesaya. So yan ang proseso kung paano magkaroon ng kaligtasan ang mga nakaraang tao. Yan ay
Kung tayong nakaraan ngayon ay nakatuntong sa nakaraang pundasyon, sila naman ay tumutungtong sa gagawin natin ngayong panahon natin. Kaya makita nyo, ang nakaraan at ang kasalukuyan ay mayroong koneksyon para sa hinaharap. Ang kaligtasan ng hinaharap ay nasa sa kasalukuyan at ang kaligtasan ng nakaraan ay nasa hinaharap. Meron yang interconnection. Okay? Sana naunawaan natin to. Okay? Ganun din to. Ito rin yung graph na to ay yung pinakikita ng cooperation from the time of Abel, Noah, Moses, babalik sila doon sa mga susunod na henerasyon hanggang sa ma-reach nila yung divine level spirit sa pagdating ng muling pagbabalik ni Kristo. Okay? So sabi rito, yung return ng resurrection and the theory of reincarnation, nung yung nangyari na transfiguration sa Mount Olive, na nagpakita si Elijah at si Moses, di ba? Nakasama ni Kristo, nakita to ni nung kanyang disipulo nila Peter, at ito yung tinatawag na Mount Transfiguration. Na ang akala nila, ang sabi kasi dito nila Peter na ipagtatayo nila ng monumento si Elijah at saka si Moses kasama ni Kristo dun sa mount na yon, sapagkat sa kanilang pananaw nagkaroon ng resurrection. Pero ang hindi nila naunawaan na yung nakita nila na si Elijah at si Moses hindi physical, kundi spiritual. Okay? So ito yung kaliwanagan sa bersikulo na to. Okay? So ito rin, unification of religion by returning resurrection. Hindi ba ang mundo natin ay napakaraming relihiyon, di ba? Merong Muslim, Jews, Christian, Buddhist, Hindu, Confucian. Ito yung mga major religion, yung malalaking religion sa mundo natin. So, yung mga on the time of the second coming of the Messiah or even the first coming or the second coming, at itong mga relihiyon na to ay nag-cooperate kay Kristo, ibig sabihin nakiisa, naniwala, nakilala nila ang Kristo. Yung mga Muslim, mga Jews, Christian, Buddhist, Hindu, Confucian, nakilala nila ang Kristo at naging tagasunod sila ni Kristo. Napag-isa sila ni Kristo. Yung mga namatay na Muslim sa nakaraan ay magko-cooperate sa mga Muslim sa kasalukuyan na nakipag-ugnayan kay Kristo. At ganun din yung sa Jews, ganun din yung sa Christian, ganun din yung sa Buddhist, ganun din sa Hindu, ganun din yung sa Confucian. Sa pamamagitan noon, kung ang mga relihiyon na napag-isa ni Kristo sa kasalukuyan ay nagkaroon ng kumpletong kaligtasan, yung nag-cooperate sa kanila na with same religion, ang mga nakaraang namatay, ay magkakaroon ng kaparehong kaligtasan katulad ng relihiyon sa kasalukuyan na nakipagkaisa sa pagdating ni Kristo. Okay? So, I hope na unawaan ninyo to. And this is the end of our discussion for tonight, chapter 5, resurrection. Okay? To wrap up yung ating discussion tonight, ang ibig sabihin ng life and death, yung life in the eyes of God, ito yung mga taong pisikal na may espiritu. At yung death yung dead in the eyes of God, ito yung mga taong buhay man o patay, patay yung kanilang espiritu. In the eyes of God, patay sila. Yan ang ibig sabihin ng life and death. Kaya yung mga taong nabubuhay na may kaugnayan sa Diyos, kahit mamatay man sila, in the eyes of God, they are alive forever. Pero yung mga taong buhay man ngayon, pero walang ugnayan sa kay Kristo at sa Diyos, sa pananaw ng Diyos, sila ay patay. Okay? Iyan ang isang topic sa resurrection. At pinakita rin natin dito
kung paano yung mga nangamatay na nakaraan na masama ay magkaroon ng kaligtasan. No? So, sana ay inyong naunawaan, napakahalaga nitong topic na to kasi mga katanungan ito ng mga ordinaryong Kristiyano na kahit paano isinagot natin ngayong gabing ito. Okay? I hope that you understand, and now we're going to have reflection. Okay, so please open up your camera if you have question or reflection, o gusto lang yung magbigay ng ng inyong comments, please do so. Okay? So please open up your camera para naman magkakita-kita tayo. Okay? Sana may natutunan kayo ngayon. Okay? So please open yung camera nyo para in that way ba, alam nyo, makita ko yung nyo. Sabi nila, alam nyo na ang espiritu daw ng isang tao ay makikita minsan sa aura ng ating pagkatao. So, ganyan tumingin yung mga taong bukas spiritually. Sa pamamagitan ng makita ang inyong muka, it can sense what kind people are you, or what kind people are cooperating sa inyo, yung mga ancestor natin. Okay? So sino yung gustong magbigay ng kanyang reflection ngayong gabing ito? Si Giselle. Paborito. Lagi ako una, Tito. Siyempre, para mahikayat sila, di ba? Oh. Tito, madami. Actually, yung sa resurrection, laging ganun. Parang iba yung natututunan. Parang akala mo talaga yung resurrection is yung physical body. Pero Tito, clarification lang, yung resurrection po na yan is biblical definition, di ba po? So every time po ba na ma-encounter yung word na resurrection sa Bible, it means yung spiritual. Yes, there is no physical resurrection, di ba? Napag-aralan natin po. last Saturday na ang tao ay destined by God to have to be decomposed, darating ang pagtanda at kamatayan, at yung ating espiritu ay tinalaga ng Diyos na bumalik o maniraan sa spirit world. So iyan ang disenyo ng Diyos sa tao. Kaya there is no physical death. Kailanman ang isang taong namatay hindi mo na maibabalik sa kanyang katawang lupa. Because God never, hindi siya mismo ay hindi niya sinasalungat ang prinsipyo ng kalikasan o yung batas ng kalikasan, because He is the one who make that law, batas ng kalikasan. Okay? Tapos, ano pa ba? Ayun, yung parang yung definition of life and death. Yung if you're living a life of sin, para ka na ding living in death, no? Tapos, but if you're living a life of love, you're alive. Yung tunay na life. In the eyes of God, yes. In the eyes of God. Tapos, yun po, yung parang na-strengthen lang po yung belief ko na hindi naman talaga yung religion ang magliligtas sa tao. Di ba po, laging yun na parang, kami maliligtas, ganyan. Belief ko naman na din yung Tito, pero na-strengthen talaga. Pero instrument sila, Instrument sila. Hindi sila yung mainly na kaligtasan, kundi they were used on an instrument para sa kaligtasan ng tao. Kaya ang tao na may misunderstood nila. Yun nga po, Tito. Yun. Ano na kaligtasan kahit wala silang gawin. Basta nakapangalan lang sa kanila yung relihiyon na yun, ligtas na sila. Which is yun ang very, very wrong. Yun, na may misinterpret po nila na since nandito kami, ganun. Kahit ano gawin mo, okay na. No? Opo. Parang sa'yo naman po talaga nakasalalay sa kung paano mo ililive yung life na binigay sa'yo ni God. Yes. Kung ma-reach mo yung kingdom of heaven, ganun. Ayun, yan po. How about yung, Thank you. hindi ka ba na-amaze dun sa kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang yung mga namatay spirits. na tao? Yes, Tito. Yung ngayon ko lang yung nalaman pala po. Yung mga ganun. Tito, ewan ko kung silly question to, no? Naisip ko lang po bigla nung sinabi niyo. Naisip ko lang po si Hitler. Yung ganun po ba kabigat na Yes. Kaya kita mo,
dala-dala Yung mga, mga descendants oo, yung niya. descendants nila, di ba? Dala-dala yun, Hmm. dala-dala yun. Bigla ko lang po naisip dun sa, sa example na paano yung sobrang lalaki. Pare po sila Osama Bin Laden, yung mga ganyan na Yes, sobrang yes. bibig. May chance pa rin pala Yes. po sila sa Yan. Kingdom of Yes, Heaven. yes. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga napakaswerte natin. Walang Oh, tinatangi ang Diyos. Ano? At mas masaya siya sa mga taong masasama na na naging mabuti. bumabalik. Oo. Yun ang pagmamahal ng Diyos bilang magulang sa tao. Napakaganda. Okay? Yun lang. Ayun, Wala ka thank you ibang po. Okay, thank you, Ine. At Yes, least yes. nakuha mo yung essence ng Oh. ating discussion tonight. Okay? Sino pa yung gustong magkaroon ng comment? Sino? Si June. Okay ka lang, June? May time ka ba dyan? Kahit konti lang, kapraso lang. Gusto ko lang marinig yung Opo. boses mo. Magandang gabi po dito. Maraming salamat po sa pag-share. Bali, ano lang dito, na-amaze lang ako kasi akala ko dati porket naging masama ka dito sa katawan lupa natin, sa physical world natin, wala ka ng chance na makarating dun sa kabilang buhay, dun sa sinatawag natin ang Kingdom of Heaven. Yung pala meron pa. Nick, oo. Dahil sa pagmamahal sa atin ni God, may chance pa na mapagbago ka pagdating doon. Hindi porket na hindi ka nagkaroon ng pagkakataon magbago dito sa physical world natin. Pagdating mo doon sa spiritual world, wala ka ng chance. Kumbaga, Okay. dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ni God, lahat ng chance ay binibigay na sa atin. Yun po. Tapos, isa pa na-realize ko na kahit pala anong yaman mo dito sa mundong ibabaw, pagdating pala sa spiritual world, pantay-pantay tayo lahat. Walang nakakalamang, walang nakakaano. Yes, yes. Yan lang. Maraming salamat po. Very good ito. That's good. Kaya lang ito gusto kong liwanagin, regarding sa namatay tayo ng makasalanan at magkakaroon ng kaligtasan. Actually, yun yung chance. Pero ito mabigat yun, Mahirap yun. Sapagkat hindi mo hawak yung buhay kung saan ka nagko-cooperate. Kunyari, nagko-cooperate sa akin ang ancestor ko. Bakit? Ako ba'y magiging mabuting sigurado? Hindi, di ba? Maaaring sa pamamagitan ng cooperation niya, lalo akong sumama. Di ba? Ganun yun. Kaya, hindi yun madaling proseso. Napakahirap na proseso yun. Kaya lang, may proseso. At gagawin ng Diyos lahat yan. Sasalain niya lahat ng kasalanan until to the point na everyone can enter to the kingdom of God. That is the heart of God. Okay, thank you so much ito. Maganda yung And then, ngayon, kay Salamat po. Bea. Salamat. Si Bea naman. Marami na po ako natutunan dito, pero nagets ko po yung parang main point ng resurrection na yung kapag po hinayaan po natin yung sarili natin na malunod sa kasalanan, patay na po tayo sa sa mata ng Diyos. Pero kapag sinunod po natin siya at naging mabuti po tayong tao, pag sinunod po natin yung domain ni God, magkakaroon po tayo ng life. Tas tanong lang din po, dun po ba nanggaling yung na eternal life? Yes. Ang eternal life, actually, eternal life, when you say eternal life, kahit masama ka, may eternal life. Everyone has eternal life. Yun ang gusto natin i-clarify. Kasi ang tao, akala nila, when they heard eternal life, akala nila, ang may eternal life, yung mabubuting tao lang. No. Lahat tayo, kasi may espiritu tayo, may eternal life. Ang spirit natin will live for eternity. Lahat, mamasama ka o mamabuti ka, everyone has eternal life. Ang tanong lang doon, anong klaseng eternal na buhay? Kung eternal life of suffering or eternal life of happiness and joy. So when you say eternal life of suffering, buhay na walang hanggan, pero sacrifices, yung suffering, suffering 'yon. Pero yung buhay sa Diyos, eternal life, nakaakibat ay joy and happiness. Yon ang eternal life. So, kaya sabi nga natin, kung if we live in love, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, yon ay eternal life with God, joy and happiness. Kung tayo mabubuhay sa kasalanan, patay ang ating espiritu, ang espiritu natin will go to the spirit world and have eternal life as well. May eternal life. Kaya lang, suffering.
eternal life of suffering. Okay? Okay na? Nakuha mo, Bea? Opo. Tsaka po yung, yung kapag po yung mga ancestors natin may ginawang masama, dala-dala po natin yun. Parang na-realize ko lang po na, parang mas ginanahan po ako na ayusin yung buhay ko Buhay kasi mo, yes! hindi lang po, So, hindi lang po ako yung parang magdadala nun. So, parang, yes! That's ayun true, po. Ine. Ang ganda, Ine, ng reflection mo na yan. Actually, yes. Alam niyo ba, Ine, na if we become triumphant in our life, naging victorious tayo, nagkaroon tayo ng buhay na mayroong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, at nabiyayaan natin ang ating ancestors sa spiritual world. Alam niyo ba na pagkamatay natin at pagpunta natin sa kabila, we will be welcomed by our ancestor. We welcome tayo nila ay nang may pagpapasalamat sa atin na sa pamamagitan natin, nagkaroon sila ng kaligtasan. Kaya, ang ganda, Ine, ng iyong refleksyon na sa pamamagitan nun, mas lalo mong pagbubutihin ang iyong buhay dito sa lupa upang magkaroon ng biyaya yung mga ancestor na namatay natin sa ating merito ng kabutihan. Napakaganda, Ine, ng iyong reflection na yan. And I hope, Ine, na you will continue that kind of mental pattern, yung set up ng mind natin. Very good at Ine. God bless, Ine. Okay? Sino pa? Si Joy. Si Joy ba? Si Joy. Si Joy, gusto ko rin marinig siyang boses ni Joy. Gising ba si Joy? Nandiyan ba si Joy? Nagpapatulog po ata Ay, ako. matulog ba ng bata? Ay, nako. Sayang. Gusto ko pa naman marinig ang boses ni Joy. Late na daw po matulog. How about si Jocelyn? Asa si Jocelyn? Len, gusto ko marinig ang boses mo. Nahihiya raw. Walang iyakan, Walang iyakan. Boses lang gusto ko marinig. Nahihiya raw, Tal. Nahihiya. Nahiya! Lintugan Maingay ka kasi lang. maingay si Aaron na. Nahiya. Sige. May dahilan. Okay? So anyway, Joel, ikaw, Boyong, ikaw gusto mong gusto niyo magbigay ng konting dagdag or konting more comments or reflection? Ikaw, Joel. Ako, Tol, nagpapasalamat lang ulit ako ngayon nandiyan sila. Sana tuloy-tuloy ulit tayo. Kahit na marami tayong busy sa ating pangaraw-araw na buhay, bigyan natin ng pagkakataon na dagdagan natin yung kaalaman natin sa Panginoon, pamamagitan nga ni Kuya Ronnie. So huwag nating pagdamutan yung mga ganitong pagkakataon. Talagang ibigay natin yung ating time. Kung mas malaki, mas maganda. Yun lang, Tol. Okay, thank you. Tama yun. Di ba? Sabi nga natin, nung nakaraan, na ang plano lang karaniwan ng tao ay para sa ating buhay dito sa mundo. Samantalang hindi ito ang ating final resting place o final destination. Ang pinakahuling destinasyon natin ay kabilang buhay. Bakit hindi iyon ang ating binibigyan ng kahalagahan? Bakit hindi iyon ang ating pinaghahandaan? Di ba? Ang pinaghahandaan natin yung buhay dito kung saan yun yung maikli. At ang panghabang panahon yung nasa kabila, pero binabaliwala natin. Diba? Kaya tama yung sabi ni Joel. Bigyan natin ng importansya. Ang buhay natin, hindi dito sa lupa, kundi yung buhay natin sa kabila. At yan ay makukuha natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagpapalawig ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Okay? How about si Boy? Boy, last. Gusto mo magsalita, Boyong? Pedrito? O natutulog ka? Yes, hindi, nakikinig ako. Mukhang maliwanag naman yung Oo. okay naman yung... Hindi, sarili mo, gusto mo magdagdag, kung anong may dadagdag mo. Ano pa ba idadagdag ko halos nandiyan na lahat talaga. Guidance para sa mga bata. Kuya, by the way, ipakilala mo muna si Kuya Boy. Hindi pa niya Teka. Kilala nila yan. Hindi ba nila si Jocelyn, kilala si Boy, di ba?
Si June. Ato, Teka. nakita mo na si Pedrito na nagpupunta sa Teka, mag-on Balite? ako ng camera Yes ko. po, na-meet ko na po yan sa Balit. Na-meet na niya. Halos Ah, kilala yeah, nila. okay. Si Bea, bata pa siguro Si- si Bea at that time, hindi pa niya Ayan, nakita. pakilala mo, tol, pakilala mo. Bea, natandaan mo si si Tito Boy mo? Bea, Hindi ko po. Hindi na siguro. hindi mo siya natatandaan. Kasi bata ka pa noon. Actually si Bea taga kabilang baryo. Si Boy taga bilang baryo, taga kabilang baryo sa Kapatid ni Ate Matimbo. Gay yan, Bea, kapatid Oo. ni Ate Gay. Kapatid ni Ate Gay. Kilala niya si Ate Gay, di ba? Kapatid ni Ate Gay na mas bata. Matanda lang maliit. din pero mas bata kay Ate. Maliit pa si si Bea. Maliit pa si Bea at that time. Yeah, nung nagkita kami sa Balite. Well, anyway, siguro ano bang masasabi ko kundi siyempre ituloy niyo lang yung pag-aaral at kung meron kayong mga question, tanungin niyo lang si Tito Joel niyo. At tungkol naman doon sa lecture, Thank you, Tol. Thank you. ano ba yung masasabi ko regarding sa returning resurrection? Siguro napakahalaga niyan kasi although alam natin na may chance naman pala yung mga nasa spirit world na mga ninuno natin na mga masasama. Of course, may mga mabubuti rin tayong mga ninuno. Kaya nga tayo, minsan, ewan ko kung na-discuss na ni Tito Ronnie niyo yun, there are times na sometimes may mga insidente na kung saan parang of course ang ng tao laging sigad yung nagligtas ganun. Minsan meron tayong mga aksidente na pero bigla kang mapoproteksyonan or nagkasakit ka pero biglang yung sakit mo gumaling nang hindi mo malaman. Somehow alam nyo, of course with the blessing of God nangyayari yun pero base sa nalalaman sa naituro sa amin na talagang nagbibigay na una sa atin ng protection yung ating mga mabubuting mga ancestors. Kaya dapat talaga sa pamamagitan din ng mga mabubuti nating gawa, yung mga masasama nating mga ancestors na nabibigyan sila ng benepisyo o merit na magiging mabuti rin sila at ang magiging way ng cooperation nila sa atin ay sa mabuti na. Na tayo mapabuti, ganon. Hindi kagaya nung sinusunod natin yung mga fallen o yung mga hindi nila magagandang gawain na nadidiktahan nila tayo. Mahihirapan sila na gabayan tayo. Maliwanag ba yun? Yes. I mean, yeah. Kaya yun ang masasabi ko na of course sigad naman talaga yung pinakaano natin but tayo bilang nakaugnay tayo sa mga ninuno natin, kahit naman tayo siguro kung mamamatay na tayo, alam mo, yung unang-unang makikipag-cooperate sa mga anak natin o yung unang gagabay sa anak natin kahit nasa kabilang buhay tayo, tayo mga magulang. Yes. Kaya hangga't maaari kung makakagawa tayo ng mga bagay para mailigtas sila kung saan man sila nasa bingit sila ng mga problema, tayo yung kauna-unahang makakatulong sa kanila. So, kaya dapat sa pagdarasal din natin kung maaari, medyo banggitin din natin yung ating mga ninuno, mga lolo, lola. Pasalamat din tayo sa kanila. At sila rin ay magiging maligaya na naaalala natin sila. Ang wala lang sa kanila, sabi nga ko na yun sa inyo ko, ni Tito Ronnie, ang kaibahan lang ng espiritu sa atin talaga, wala silang physical na katawan. Yun lang. Pero yung buhay sila. Yung pandinig, may pandinig sila. Narinig tayo ngayon. Ang wala lang talaga sa kanila yung physical na Kasi tapos na yung kanilang buhay nga dito. Wala na silang physical body. Kaya buhay, kung ang Diyos ay buhay na buhay, ang ating mga ninuno, buhay na buhay din yan. Yung mga masasama at mga mabubuti, buhay yan sila. Ang problema lang, yun nga, wala silang physical body. Yes. So, minsan, para maging mas active sila, sabi nga ni Ronnie, minsan kahit yung walang bagay, bigyan mo ng pagmamahal o pansin, parang somehow, somewhere, sometimes parang nagkakaroon sila ng buhay.
So ganun din yung mga ninuno natin, the more sila maging active na makipag-cooperate sa atin, kung paminsan o hindi nga lang paminsan, tuwing magdarasal tayo, sasama niyo rin sila sa panalangin. Yes. Yeah, and then yung resurrection nila, mas mapapabilis. Diba sa Katoliko merong indulhensya plenarya nga pagdarasal mo yung mga patay, which is somehow may sense talaga yan. Diyan sila naliliberate. Ikaw nga, marinig mo, pinagdadasal ka ng anak mo, hindi ka ba masaya? Di ba tayo dito sa physical na ano na lang, narinig mo yung anak mo, nagdadasal, sana iligtas niyo po ang aking amang o ang aking inang. Di ba napakaligaya natin? So lalo sila ngayon na nandun sa kabilang buhay na naghahanap talaga na maibsan pa yung kanilang kalagayan doon. Na kung kakausapin nyo, ipagdarasal nyo, so napakaligaya nila at mapapabilis ang kanilang upliftment ba ng spirit nila sa kabilang buhay. So yun lang siguro, maba. That's true. At Tama. thank you for Actually, giving maganda, me boy, yung sinabi mo. Kaya lang kanina kasi ang topic natin, paano makapag-resurrect ng spirit person. When you say resurrection, yung mga masasama. Pero tama yung kay Boy. Ang karagdagan doon, yung ding mabubuti nating mga ancestor naman, ang i-cooperate naman natin nila sa atin yung mga mabubuting gawa. Kaya nakakabalanse yon para ma-overcome natin yung cooperation ng masasama. Okay? So anyway, gabi na. Maraming salamat sa inyong pag-attend this night, and please join me in closing our lecture for tonight with a prayer. So, magandang gabi pong muli, mahal naming Ama, aming magulang. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin ngayong gabing ito, na amin pong mapag-aralan ang inyong salita, at ito po ay maging gabay namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Alam po namin na inyong salita, ang inyong pagmamahal, ang magiging lakas namin at karunungan sa resolba ng aming mga problema sa buhay at ng mga challenges sa aming buhay. At umasa po kayo sa patuloy niyo pong paggabay sa amin, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng pagmamahal sa amin. Ito ay gagamitin namin sa pagpapalago lalo ng aming sarili at ng aming pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Muli po ang aming pasasalamat ngayong gabi, at patuloy niyo po kaming bigyan ng mga pagkakataon pa na makanig kayo, at muli po ay sa katuparan namin ang aming layunin na kayo po ay aming i-attend bilang aming mga magulang. Ito po ay dinadalangin ko sa pangalan ko, Ronaldo Santos, and in the name of our Lord Christ, our true parents. Amen. 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 Okay, thank you so much sa inyong pagdalo, at medyo ginabi tayo. And God bless ine ato sa inyong lahat. Thank you po. Thank you so much. Good night, you. everybody. Good night.